Magandang araw mga bata! Ako si Kwento Tayo PH. Ngayong araw, may isa tayong napakagandang alamat, ang alamat ng lahing kayumanggi. Pero bago tayo magsimula, may ilang mahahalagang salita muna tayong dapat maintindihan. Ano kaya ang pulang luwad? Ang pulang luwad ay isang uri ng pulang putik na pwedeng hulmahin. Tulad ng clay, ginagamit sa paggawa ng palayok. Ano naman ang ibig sabihin ng lunan? Ang lunan ay isang lugar o pook kung saan pwedeng tumira o manirahan para itong tahanan. At ang huling tanong, sino kaya ang mga raha at lakan? Ang raha at lakan ay mga sinaunang pinuno o maharlika sa ating bansa. Para silang mga hari at lider noong unang panahon. Handa na tayong makinig sa kwento. Kaya humanda, makinig at matuto. Tara, magsimula na tayo. Ang alamat ng lahing kayumanggi. Noong bagong likha pa lamang ang mundo, ang Amang Diyos ay madalas na nalulumbay. Kanyang sinabi sa sarili, upang hindi ako malungkot, kailangang magkaroon ng tao ang daigdig. Gagawa ako ng tao. Pagkasabi nito, siya'y naghanda ng isang malaking hurno kung saan lulutuin niya ang gagawing tao. Kumipil siya ng 2 dakot na lupa, katulad ng pulang luwad, na ginagamit sa paggawa ng palayok. Ang kipil na lupa ay hinubog niya upang maging hugis tao. Dahil ang nais niyang likhain ay taong kulay kayumanggi, hinaluan niya ng atsuwete ang putik bago ito inilagay sa hurno. Matamang tinanuran ng Amang Diyos ang niluluto, ngunit sa huli nakita niya na ang lumabas na lalaki at babae ay mapula. Tila lumabis ang inihalo kong atsuwete, ang bulong niya. Ngunit sayang naman kung itatapon ko sila. Kaya't hiningahan niya ng buhay ang 2 kalulutong hugis tao. Ang mga ito'y naging unang mag-asawang Indian sa daigdig. Inilagay niya sila sa isang pulo. Muling nagpasya ang Amang Diyos. Ang ibig ko'y kulay kayumanggi. Iyan ang aking gagawin. Muling kumipil siya ng 2 dakot na putik. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang katas ng luya. Matapos mahubog ang mga tau-tauhan, inilagay niya ang mga ito sa hurno at hiningahan ng buhay. Ang lumabas ay mag-asawang kulay dilaw. Nang hinayang siyang itapon sila, kaya inilagay niya ang mga ito sa isang pulo. Sila ang pinagmula ng mga insik at Hapones. Hindi naglubay ang Poong Diyos hanggat hindi siya makalikha ng taong kulay kayumanggi. Marahil ako'y magtatagumpay kung hindi ko hahaluan ng kulay ang putik. Aking pagbubutihin na lamang ang luto sa apoy as titnan ang kanyang pangangatwiran. Muling kumipil siya ng lupa, hinubog at inilagay sa hurno. Ngunit napansin niyang wala ng apoy sa hurno. Muli niya itong nilagyan ng gatong. Sa pagdaragdag niya ng marami, naging labis ang init ng hurno. Akala niya'y kasing tagal lamang ng mga nauna ang pagluluto. Ngunit sa kanyang paghihintay, lumabis ang pagkakaluto. May naamoy siyang nasusunog. Dali-dali niya itong hinango at ano ang kanyang nakita? Maitim at sunog na sunog ang mga tau-tauhang inilagay sa hurno. Pati ang kanilang mga buhok ay sunog at kulot. Nang hinayang ang Poong may kapal na itapon ng kanyang pinaghirapan, hiningahan niya sila ng buhay at ang 2 ay naging tao. Inilagay niya sila sa isang lunan upang doon mamuhay. Sila ang pinagmula ng mga itim. Hindi nawala ng pag-asa ang Poong Bathala. Ang kulay kayumanggi ang gusto ko. Pakaiingatan ko ngayon ang pagluluto. Hindi ko pakainitin ang hurno. Katamtaman lamang na gatong ang aking ilalagay. Sinunod niya ang lahat ng pag-iingat. Muling kumipil ng 2 tau-tauhan, hinubog, pinagyaman at inilagay sa hurno. Ngunit tila kakaunti ang apoy at sa takot na baka lumabis ang pagkakaluto, kaagad niyang hinaango. Dahil hindi pa luto, ang 2 tau-tauhan ay maputi katulad ng mga nauna, ayaw niyang itapon ang mga ito. Matapos hiningahan ng buhay,
Inilagay niya sila sa isang pulo. Sila ang pinagmula ng mga Amerikano at Europeo. Muli na namang kumipil ng 2 dakot na lupa ang Poong Ama at nagsalita. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakagawa ng taong kulay kayumanggi. Sila ang aking pinakamamahal. Lalo akong magiging maingat ngayon at pagsisikapan kong huwag maulit ang aking mga pagkakamali. Sa wakas, ang naluto sa hurno ay mag-asawang kulay kayumanggi. Hiningahan niya sila ng buhay at narito na ang kanyang kinagigiliwang kulay. Kayumanggi, hindi sunog, hindi hilaw, kundi katamtaman. At sapagkat pinakamamahal ng Diyos ang kulay kayumanggi, ang mag-asawa'y pinapamuhay niya sa isang katangi-tanging pulo, isang pulo ng yaman at kaligayahan. Iyan ang pulo ng Pilipinas, ang perlas ng silangan. Sa mag-asawang ito nagmula ang lahi ng mga Raha at Lakan. Mga bata, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang bawat tao ay nilikha ng may pagmamahal at layunin. Ano man ang ating kulay, pula, dilaw, itim, puti o kayumanggi, tayo ay may kanya-kanyang kagandahan. Bilang mga Pilipino, dapat nating mahalin, ipagmalaki, at pangalagaan ang ating lahing kayumanggi. Mayaman sa kultura, may malasakit at may dangal. Kaya laging maging mabuting tao at ipagmalaki ang ating pagkakakilanlan. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana'y marami kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. Ako si Kwento Tayo PH na nagsasabing, ang bawat kwento ay may aral at ang bawat aral may kwento. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pakikinig? Maraming salamat, paalam.